Nagkaroon daw ng pagkukulang ang kumpanya ayon sa ilang nakaligtas sa pagguho sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi. At isa po sa mga biktima, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. At mula sa Cebu City, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, buong maghapong pabugso-bugso ang ulan dito sa Barangay Binaliw, dito sa Cebu City na nagdulot ng dagdag na alalahanin sa mga responder na nasa ground zero ng gumuhong bundok ng basura dahil sa posible raw na panibagong pagguho na maaaring idulot nito habang sila ay patuloy na naghahanap. Anim na labi pa na natabunan ng gabundok na basura ang na-recover ngayong araw sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Kabilang riyan ang asawa ni Julifer na ilang araw nilang inabangan ng hipag na si Arlene. Sobrang sakit, ma'am. Di ba palawanag ang sakit. Sobrang sakit, parang gusto ko na rin mawala. Kahit ayaw na niya, pinipilit pa rin niya magtrabaho kasi wala pera para sa mga bata. Sa kabuuan, 26 na ang naitalang nasawi. Si Fritz Valiente, nakaligtas man sa pagguho, nagluluksa naman sa pagkamatay ng 3 kaanak at iba pang kasama. Matagal na raw nilang naramdaman ang posibleng peligro pero kailangan daw nila ng trabaho. May kakulangan talaga sila, ma'am. Hindi na natin mababalik pa yung buhay kasi nila, ma'am. Ang umano'y kakulangan ng kumpanya, binanggit din ng isa pang nakaligtas na si John Lloyd Ople. Nagsinyas ko mga umalis kayo dyan sa pwesto nyo kasi delikado na. Yun, walang nakarinig sa akin. Walang nakakita. Yun, wala kaming radyo, ma'am. Sinusubukan pa naming makuha ang sagot ng Primeway Solutions hinggil sa mga umano'y pagkukulang. Panawagan ng mga namatayan sa trahedya. Yung education ng mga anak ba? Kasi sino pa naman ang magpo-provide? Wala na yung breadwinner ng family. Kanina binisita ng Dole Central Visayas si John para mapabilang sa Tupad Program and Livelihood o Cash for Work program ng ahensya. Nag-alay naman ang saglit na katahimikan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtitipong dinaluhan niya sa Balamban, Cebu. Let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangay Binaliw, Cebu City last January 08. Pagtitiyak ng Pangulo, mananagot ang may kaugnayan sa insidente. Tiniyak din niya ang tulong para sa mga naulilang pamilya. The government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. May 10 pang hinahanap. Kaya walang patid ang search, rescue, and retrieval operations kahit posibleng muling gumuho ang landfill sa gitna ng pabugso-bugsong ulan. Patuloy rin ang operasyon ng 2 mobile crane, 4 na excavator at 3 truck na tagahakot ng debris. May fire truck din para patayin ang pagliyab ng basura kapag nagpuputol ng bakal. As of 8:05 ngayong gabi, mayroong mga 60 mga personnel ng Bureau of Fire Protection ang nakadeploy bukod pa sa iba pang mga government agencies ang walang patid sa pagsuyod sa guho para mahanap na nila ang 10 iba pang nawawala. At live mula pa rin dito sa Cebu City para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.